This is Balitang Ilocos Online. Mula sa bayan ng Sorsogon sa Ilocos Norte, isang magsaka ang namatay matapos matuklaw ng kubra habang sila ay nagbubunot ng punla ng palay sa lugar na ito kung saan nakita yung kubra. At ating makapanayam si Manong Jojo, sir. Jojo. Siya po yung unang nakakita sa biktima na siya ay nahihilo. Kuya, pakikwento nga, paano po nangyari yung, yung pagkatuklaw ng ahas si Ian? Dito po, sir, nagkasalubong po kami dito. Nanggaling po sila doon sa pagbubunutan ng punla. And then, nung nagkasalubong po kami dito, pagsabi po sa akin nung uncle namin na nakagat daw sa ng ahas. Tapos po si Ian, sabi niya po sa akin, Kuya, takbong mo nga po ako sa bayan, nakagat ako lang ahas, sabi sa akin. Saan parte ng kanyang kamay nakagat? Dito po, sir, dito po. May nakita po ako sa kanyang tatlong galos dito, parang kagat nga ng ahas, na nagdurugo yung yung kamay niya. Sabi ko sa kanya, tara, sabi ko, uwi lang tayo, kuha tayo ng sasakyan natin para makadiretso tayo ng RHU. Noon po, nung pagka-uwi po namin, muna po ako ng sasakyan, tinakbo ko na po sa RHU. Anong sabi ng RHU noon? Sabi, pag tulak ko po doon sa pinto ng RHU, sabi ko po, sir, ma'am, please, emergency, nakagat ng ahas tong kasama ko. Tapos po, noon, inaasikaso na po nila. Tapos, sabi pa ako sa isang nurse, nandiyan pa si doktor, sabi ko sa kanya, opo, sir, nandun po sa niya. Pinasok ko po, sabi ko, Dok, please lang po, emergency, nakagat ng ahas yung kasama ko, sabi ko. And then, nung po nun, umano na po siya, inasikaso na po si Ian. Tapos itinakbo sa Batak Hospital? Hindi po, sir, bago inaasikaso muna siguro linagyan ng first aid, tapos in-inject. Hindi ko po alam hindi ko na po natanong kung ano yung in-inject sa kanya. Tapos po, nung sa akin, sabi po ng doktor sa akin, Kuya, dala po natin sa Batak. Wala po kayong kasama. Wala po, sir. Sabi ko, dadalawa po lang kami. Tapos po, nung pinaandar na po yung ambulansya, na isasakay na namin, medyo nahilo na po siya kasi nagsuka po siya yan eh. Tsaka humingi ng tubig sa akin, sabi niya. Kuya, tubig, nawawa ko. Tapos po, pumunta ko doon sa mga nurse na iba, at humingi ako ng tubig. Tapos po, pinainom ko siya. Bali, 2 beses po sana siyang iinom. Yung pangalawa, humingi na naman. Hindi, nung pagka-lapit ko po sa niya, kinuha niya po yung kamay ko, parang gaganon niya sa bibig niya, hindi po umabot. Parang iba na yung niya. Tsaka po yung sabi niya sa akin, Kuya, yung dila ko, parang naninigas, sabi sa akin. So anong kwento niya, Kuya? Nakita niyo yung ahas na nanuklaw sa kanya o? Nakita po ng mga kasama naming mga babae. Gaano kalaki siya? Malaki po siya. Mga ilang metro yon? Mga 2 meters siguro o may kulang na 2 meters. Anong klaseng kubra yun? Yung king cobra? Hindi naman po king cobra, sir. Yung pangkaraniwan na kubrang iksing na sabi po ng mga matanda, makakamandag po talaga yun. So habang siya nagbubunot ng punla, doon siya natuklaw? Opo. Siguro po, ganyan po niya yung yung punla. Para lilinisin yung dahan-dahan. Pagka gano'n niya po, aray, sabi daw po, may kumagas sa akin, sabi. Tinignan po sila nilang gano'n, sabi, nakagat ako, sabi. Tapos po yung isang kasama niya, sabi niya, ahas, sabi niya. So nasa ilalim ng tubig yung ahas? O sa may mga punla. Po doon nakahalo sa punla. So yung ahas napatay din, Kuya? Napatay po nung mga tumakbo na po diyang mga lalaki. So sa nangyari, ano ngayon? Hindi kayo natatakot magtrabaho sa bukid? Kahit natatakot po kami, sir, gawa ng yun po ang pinagkukunan namin ng kabuhayan. Pero kahit po ganyan, medyo alerto ka na lang po ng konti. Sa ngayon, first time na may makagat ng ahas dito? Dito po sa may sitio namin, first time lang po. Siguro, sa buot po nung kasi nandito ako, wala pang nakagat ng ahas. May nakakikita, pero nakagat, wala pa ho. Dito sila sa namin, sitio namin. Pero sa ibang barangay siguro,
sa may banda doon, may nakagat din daw po ng ahas noon. So yung lugar hindi pa nalinis, baka meron pang kasama dong ahas. Malinis na po sir, malinis na po yung na bunot na po yung ibang po lang na So anong advice sa mga kwan na pupunta? Dapat magsuot ng buta. Magsuot po sa ng bota. Tapos may may stick. Oo, para panlaban. Para panlaban man lang o kaya may taboy. Okay, si Kuya Jojo sir. Jojo Miguel siya po yung kamag-anak din at unang nakakita sa biktima na si Ian na siya ay talagang mahina na at nahirapang huminga, na siya ang tumulong na magdala sa ospital ang yung biktima. So, tingnan natin yung lugar. Ganito po yung lugar na kung saan nakita yung ahas. Malinis naman yung mga daanan. Kaso nga lang doon sa may taniman ng palay, sa may punla, doon po nakagat yung biktima, doon banda nakagat yung biktima. Yun ang kapatid pa ng isang biktima na ngayon ay nag-aabuno para mapataba yung mga pananim na palay dito sa bayan ng Solsona, particular sa barangay Santa Ana, Solsona, Ilocos.